Mayroon itong pangil, tutulis na kuko, at hindi pantay na mga paa, kaya madalas itong gumagapang. At para maakit ang mga biktima, nagkaan yung sanggol at umiiyak ang mga tiyanak. Mangangain ng tao. Baby na aswang? Anak ni Janice? Sino ba naman ang makakalimot sa sikat na anak ni Janice sa classic film na Tiyanak noong 1988? Ang nakakatakot na sanggol? Uh-oh. Halimaw pala at pumapatay ng tao. Siya na nga siguro ang pinakasikat na tiyanak sa Pinoy pop culture. As your titos and titas, hit na hit talaga ang horror movie na ito noon. Naging iconic yung line di ba? Yung oh my God, ang anak ni Janice. Yun talaga yun Parang it's like halimaw sa banga. Parang ganun yung dating, di ba? I think there's something about old movies, classic old movies na nare-recall up to now. That's Chucky Dreyfus. Sa pelikula, siya si Aris, isa sa mga nakapatay sa Tiyanak. Alam naman ng mga tao ang tungkol sa Tiyanak, pero hindi siguro ganun kalawak ang knowledge. Because ako, coming into the movie, hindi ko nga alam na ang weakness ng Tiyanak apoy. I never knew that. I found out because of course, the writers, which was Direk Pege, Direk Lori, di ba? At yung mga scriptwriters nila, ni-research nila yung mga gantong bagay. Yan ang tagline talaga nila, di ba? Yan yung kapag mukhang nakakatakot o mukhang, di ba yung mga ganong kapag masungit na bata o yung mga ganong bang paririnig mo, uy, anak ni Janice yan, si anak ni Janice. Ano yung sinasabi niyong anak ni Janice? Ako yung tunay na anak ni Janice. Real-life daughter ni Janice, si Ina de Belen. Pero paglilinaw lang mga bes, hindi siya nagiging tiyanak. There are people who say or they ask, ikaw ba yung gumanap ng tiyanak doon sa movie? Parang kung, no, I wasn't born yet. 1992 ako, guys. 1980 ginawa yung tiyanak. And tignan naman, manika talaga siya. Manika lang siya. So it's definitely not me. Ito pa, hindi raw alam noon ni Ina ang ibang anak ni Janice. Kasi balbon ako. Mabalbon ako. So, pag inaasarin nila ako, lagi nilang sinasabi sa akin, tiyanak, ganyan. Diba? Paano naging ako nag-decision? So, sinerch ko, I asked my mom, tapos yun pala may movie talaga siyang tiyanak. And yun nga yung lagi ko sinasabi, anak ni Jen. So, doon ko lang na-get kung saan talaga galing yun. Naging bahagi rin ng kabataan ni Ina ang kwentong kababalaghan tulad ng Tiyanak. Growing up kasi, what we knew about Tiyanak was just actually kung ano lang yung nakita namin sa movie ng mom ko. Yun lang yung knowledge namin about Tiyanak talaga. Kasi as a family, hindi naman kami superstitious or hindi kami madaling mapaniwala sa mga ganung bagay. Sa kultura dito sa Pilipinas, nababanggit din ang istorya ng Tiyanak. Ang Tiyanak ay hango sa salitang mati, na ang ibig sabihin ay patay at anak. Ayon sa mga katutubo ng Mandaya sa Mindanao, mga kaluluwa raw ito ng mga sanggol na namatayan ng nanay dahil sa panganganak. At dahil walang mag-aalaga sa mga baby na ito, magiging halimaw sila. Pero sa pananaw ni Professor Nestor Castro, may mas malalim pang kwento ang mga Tiyanak. Naganap ito dahil merong tumon na gaganap sa mga buntis na maaring dahil sa peligro ng panganganak ay makunan sila, mapapanganak ang bata pero mamamatay ang ina o kaya pareho silang mamamatay. Ito ay parang isang pagtawag na hindi dapat mangyari ang ganitong mga pangyayari sa ating mga nanay o mga buntis. Ginamit din daw ng simbahan ang mga kwento ng Tiyanak para mahikayat na magpabinyag ang mga Pilipino. Nagiging Tiyanak daw kasi ang mga sanggol na hindi nabinyagan. Ayon kay Father Francis Lucas, pero posibleng nakawi siya ng dyablo kung ang mga magulang ay hindi na nanampalataya. Kaya sa akin, okay pa rin yung
sige, binyagan natin para hindi maging tiyanak. O sige na, pwede na. Kahit na hindi sure yun. Ibig sabihin, binyagan niyang bata para hindi siya matangay ng Diablo. Naku, tiyanak! Sa kagubatan daw madalas umaatake ang mga tiyanak. May nabiktima na naman daw tong tiyanak kagabi. Maaring may mga nung unang panahon, mga dalaga na nagbuntis, naglaglag ng anak at doon sila nanganganak sa kagubatan para hindi matuklasan ng kanilang mga kamag-anakan na mayroong pagpapalaglag o pagpapa-abort. Fun fact lang ha, alam niyo bang hindi lang sa Pilipinas may kwentong tiyanak? Sa Indonesia at Malaysia, mayroon silang kwento tungkol sa nilalang na kung tawagin ay pontianak. Pero imbes na sanggol, kaluluwa ito ng inang namatayan ng anak sa kanyang panganganak. May isang lugar pa nga sa Indonesia na ipinangalan dito. At least sa Indonesia, alam nila saan nagsimula yung kwento at pinangalanan nga yung bayan doon sa lugar na yon. Hindi natin alam kung mula doon, nakapunta ng Mindanao, at kumalat pa, nagsaling-saling ng kwento, o talagang laganap na kwento to sa Timog Silangang Asya. Tapos nagkaroon na ng iba-ibang bersyon. Lalaki at buntis daw ang madalas na biktima ng pontianak. Pero sa pagdaan na panahon, tila nawawala na sa kamalayan ng generation ngayon ang kwento ng tiyanak. Malaking dahilan dito ay ang modernization sa ating lipunan, pati yung mga nasanayon. Ngayon, sa modernong panahon na iilan-ilan na lang ang kagubatan sa ating bansa, ang maraming mga Pilipino hindi sanay sa anong matatagpuan nila sa kagubatan. At maaring merong mga panganib na dala-dala ang kagubatan. Pagpapaalala ang kwento ng tiyanak na may responsibilidad ang lipunan sa pangangalaga ng mga inang buntis. So, nung unang panahon naman kasi hindi alam ng mga tao bakit namatay sa panganganak ang isang nanay dahil wala pa talagang access sa mga ospital. Pero ang pinaka-importanting aral doon, mag-ingat at huwag pabayaan ang ganitong maselang kalagayan. Nagbago na rin ang imahe ng tiyanak ngayon. Kung dati, kwentong katatakutan ang dala nito, ngayon, tila pangungutya na lang. Pero syempre, ginagamit na natin ngayon bilang simbolo ang tiyanak. Yung mga gusto nating lait-laitin, tulad ng mga politikong pandak, sasabihin natin, ay tiyanak yan. Iba't iba man ang kwento tungkol sa tiyanak. Aminin nyo, nakatatak pa rin ito sa isipan ng maraming Pilipino. Lalo na yung mga tito at tito dyan. Shout out guys! Ang mga ganitong kwento, mahalagang parte ng ating kultura na mas nakakatakot pa sa tiyanak kung ating kalilimutan. At yan ang tiyanak, isang blast from the past na talaga namang Pinoy classic.